Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, itong natin, si Trillanes, tinanggap ang hamon ni Bato. Ha? Alin na hamon ni Bato? O, maaalala natin na noon pa yan, sabi ni Bato, kasi mainit siya, pikon siya kay Trillanes. O, sabi ni Bato noon, mga kabunyog, ano yun? Talagang sinabi ito ni Bato. Sabi ni Bato, go ahead. Go ahead, Trillanes. Make my day. Ito pagkakasabi ni go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige ka lang ngal-ngal ng ngal-ngal diyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa mag-serve ng warrant, ikaw mismo ang magpusa sa akin. Ganyan pa si Bato. Ikaw mismo ang magpusa sa akin. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. O yun. Yun yung hamon ni Bato kay Trillanes. Kasi mainit na siya kay Trillanes noon eh. Mainit siya kay Trillanes. Pero noon, hindi lang nag-comment si Trillanes. Ang nangyari na doon, after noon, naaresto si Duterte. Naaresto si Duterte. Nabigla sila Bato noon. Hindi nila inaasahan yun. Mangyayari pala yun. Ngayon na naman, si Bato, sinabihan lang ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon ng arrest warrant, kahit hindi pa kumpirmado, nagtago na si Bato. Nagtago na. Nag-a-apply na ng TRO sa Korte Suprema. Sabi naman ng Korte Suprema, sabi naman ng Office of the Solicitor General, speculative naman yan, wala pa. Bakit naman sinasabing mayroon ng danger sa kanyang buhay? Aarestuhin siya, wala pa naman ang arrest warrant. Kaya, yun yung sabi ng OSG, speculative yung sinasabi na may banta na sa na delikado na yung buhay ni Bato, yung kalayaan niya. Sabi ng Office of the Solicitor General, hindi naman yun, speculative yun. Hindi pa nga lumalabas yung warrant of arrest. O nga naman, ang yabang-yabang ni Batong manghamon, hinamon pa si Trillanes, go ahead, make my day, Mr. Trillanes, ngal-ngal ka ng galgal, ICC ka ng ICC. Gusto mo, ikaw pang mag-serve ng warrant, ikaw pang magpusa sa akin. Ayun, ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes ganito, okay, sige, tatabihan ko pa siya. Kapag isi-serve na yung arrest warrant, tatabihan ko siya. Yun, kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, huwag mag-alala si Bato. Parang dito, inuuyam niya si Bato. Inuuyam niya si Bato na, huwag kang mag-alala, Bato de la Rosa, pag lumabas yung arrest warrant, tatabihan pa kita. Probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya na, samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But, I think, seriously, Salbahe ka, Senator, Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Kaya, yung hamon sa kanya ni Bato na si Trillanes ang mag-serve ng warrant, pusasan pa daw siya ni Trillanes, ay syempre hindi naman yun kasi hindi naman autoridad si Trillanes. Pero, ang sabi ni Trillanes, tatabihan kita. Mukhang pipikunin ni Trillanes talaga itong si Bato eh. Kaya lang, ito rin kasing si Bato de la Rosa, di mayabang nga. Mayabang. Di ba? Actually, sinabi niya yung hamon niya na yun na, go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Ngal-ngal ka ng ngal-ngal tungkol sa ICC. Ikaw ang mag-serve ng warrant kung gusto mo. Ikaw pang magpusa sa akin.
Sinabi yan ni Bato noon nang hindi pa nangyayari itong mga warrant of arrest na ito kay Duterte. No? At noon kasi akala niya hindi magkakatotoo yung mga sinasabi ni Trillanes. Oh? Ang akala noon ni Bato, talagang dahil hindi tayo na member ng ICC, kasi ang ginawa noon ng panahon ni Duterte, inalis tayo sa pag-member sa ICC. Maniubra ni Duterte yon sa kanila panelo, nila Media Aldia. Ang problema, hindi umubra yon. Wala ring silbi yung hindi pag-member sa ICC. Mayroon pa ring jurisdiction ng ICC kahit nung nag-withdraw na tayo ng membership dito. Oh. Kaya itong anong ito, pero noon, mayabang nga si Bato, yun ang hamon niya kay Trillanes. Pero nang biglang lumabas na yung unang-una, sinasabi ni Trillanes, nag-iimbestiga na ang ICC, labas-pasok na sa bansa. O biglang nakumpirma, totoo yun, o galit na dun sila Bato, bakit daw nagko-cooperate na ang gobyerno? Tapos nung bandang uli, sinabi ni Trillanes, huwag kayong mag-alala, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, hihingi yan tulong sa Interpol. At ang gobyerno, magko-cooperate yan sa Interpol. Tandaan nyo yan. Kaya maaaresto yan si Duterte. Walang naniniwala doon, kahit si Bato. O ngayon, biglang nagkatotoo. Nag-cooperate nga ang gobyerno sa Interpol. Naaresto si Duterte. Ayun, nandun na ngayon sa Dahig, sa ICC. O ngayon, si Bato, hindi niya na nahahamon si Trillanes. Nagtatago na siya ngayon. Yung dating matapang na ng hamon, nagtago. Hindi pa nga lumalabas yung arrest warrant, bali-balita pa lang, tinakot naman ni Ombudsman Boying Rimulya, nagtago na si Bato. Humingi ngayon ng TRO sa Korte Suprema. Hininga ng Korte Suprema ng comment ang gobyerno. Nag-comment ang OSG. Si Berberabe, ang sabi ng OSG, speculative naman yung sinasabi na yun. Wala pa namang banta sa kanyang freedom. Hindi pa naman lumalabas ang arrest warrant. O yun, tama naman. O yung pala, ang yabang pala ni Bato, yung pala takot. O, ay ngayon, nung makita yan ni dating Senador Sani Trillanes, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, yung hamon niya sa akin noon, sige, pagbibigyan natin siya. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, pagbibigyan natin siya. At ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes, si Bato daw ngayon, nagtatago na daw yan. Nasa Davao. Itong sabi ni Trillanes. Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nagtatago. Wala siyang planong lumabas. Hindi na yan magpapakita. No, yan ang ano. Pero sabi niya, tungkol doon sa hamon na siya ang mag-serve ng arrest warrant at siya pa ang magpusas dito, ang sabi ni Trillanes, hayaan nyo, tatabihan natin siya. Tatabihan natin siya pag inaresto na siya. Kaya, ayan mga kabunyog, mga kababayan. Sigurado nakarating yan kay Bato. Piko na naman kay Trillanes yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.